Dumating ang araw na naisipan ni Loki na sorpresahin si Brunhilde. May dala siyang bulaklak, puno ng kaba ngunit may bahid ng saya sa kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang paglapit, unti-unti siyang napatigil. Sa harap niya, nakita niya si Brunhilde, kasama si Siegfried. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Malapit sa isa't isa. Walang duda, sila ay magkasintahan. At sa tagpong iyon, tila gumuho ang mundo ni Loki. Ang Diyos na laging may ngiti, ngayon ay tila nilamon ng katahimikan. Nakatayo lamang siya, bitbit pa rin ang bulaklak, habang unti-unting pinapanood ang hindi niya inaasahang katotohanan. Isang sakit na hindi niya kayang lokohin ang sarili. Isang katotohanang walang takas, kahit para sa isang Diyos ng panlilinlang. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa mga sumunod na tagpo, masisilayan natin ang brutal na pagkamatay ng paboritong dragon ni Odin, si Fafnir. Kitang-kita ang marahas na paraan ng kanyang pagkakapaslang, pugot ang ulo, isang malinaw na senyales ng matinding galit o paghihiganti sa likod ng kanyang kamatayan. Sa eksenang iyon, makikita rin si Siegfried na nasa paligid, isang mahalagang detalye na hindi basta-basta maaaring ipagwalang bahala.